Doon sa in-upload ko na malapit nang ma-reach yung engagement ko sa in-stream ads, sabi ni ate, how to be you po. Alam nyo guys, mag-iisang taon na ako. Simula nung na-monetize ako sa ads on Reels. So yung in-stream ads na requirements ko guys, ilang beses na akong nagkaroon ng 40 plus na engagement. At pagdating sa 40 plus na engagement, kapag hindi ako nakapag-post sa isang araw, bumababa yun. Minsan ang baba ay 1,000, mga 3,000, 5,000, ganun po siya. Lalo na kapag nag-upload ako ng video sa Reels, tapos yung mga haba niya ay seconds lang, hindi mo maramdaman yung pagtaas ng engagement. Mas maramdaman mo yung pagbaba ng engagement. Kasi, para sa akin, siguro dahil nung mga nakaraan, ay mga long videos ang in-upload ko. Sinasagad ko yung pag-upload ng video sa Reels, yung 90 seconds. As in, sinasagad ko yun. Tapos, nung mga sumunod ay, yung mga upload ko, mga seconds na lang, minsan 30 seconds, mga ganun. Eh, hindi naman lahat nanonood ng mga video natin. Tsaka hindi rin naman lahat ay pinapanood hanggang dulo. Diba? So, kaya, diba? Kaya, mabagal talagang pag-usad ng engagement natin sa in-stream ads. Kaya mas maganda, kung kunti lang naman yung mga viewers natin, ilan-ilan lang, mas maganda kung yung effort mo ngayon, sagarin mo na siya. Tsaka, mas maganda nga kung talagang original content ang i-upload. Mas maganda nga kung original content talaga ang i-upload mo, like, wala siyang music. Yun, mag-voice over ka na lang. Kasi meron akong, although kakilala ko na siya, shout out kay, Jacqueline Malagong, tama bang pagkasabi ko? Napanood ko yung Reels video niya. Ang ganda niya mag-voice over. Medyo naingit ako sa busis niya kasi daw siya magsalita ng Tagalog. Ang fluid niya. Tapos ang ganda sa tenga. Kaya ituloy-tuloy mo yan, be. Huwag kang gumamit ng music. Ano lang, yung pag-upload mo ng video, 90 seconds mo palagi. Lalo na dyan sa Siargao, ang ganda ng mga view dyan. So kumuha kayo ng mga video na tag 90 seconds ang haba, sa kanyo i-upload sa Reels. Yun. Mas maganda kasi talaga yung ganun. Pero kung gusto mo rin naman talaga ng may music, hindi rin naman siya bawal, guys. Basta yung mga music na ginagamit nyo, guys, ay walang copyright. Alam mo yun, yung hindi siya nagkaroon ng copyright. Yung mga video nga pala ngayon na nagkaroon ng copyright claim, kung hindi naman talaga kayo ni-restrict, pwede yan palitan ng music. Pero base sa obserbasyon ko, katulad nung sa akin, umabot na muna siya ng 3 araw bago ko nakita, hindi na mapalitan yung music. So, ang ginawa ko, binura ko na lang po siya. Yung nakukuha nga palang nating engagement sa in-stream ads, guys, hindi lang yun dahil sa bago nating upload ng mga video. Nakukuha din natin ang engagement. Meron din tayong nakuha ang engagement sa mga luma nating upload na video. Kung merong nakapanood ng mga video na yun, pasok pa rin po yun sa engagement natin. Kaya hindi lang po yung bago nating upload na video tayo naka-earn ng engagement sa in-stream ads. Isipin nyo guys nung bago pa lang din ako, hindi ko pa na-access yung ads on Reels na yan. Ang sipag ko mag-upload ng video, as in, kasi nag-hook nga ako. To be honest, sobrang sipag ko nun. Kung kailan naman nagkaroon ako ng ads on Reels na, doon naman ako nakaramdam ng katamlayan. Doon naman ako nakaramdam ng katamlayan. Ayun. So parang nawala ng ganang gumawa ng content. Siguro naubos na yung energy ko nung simula pa lang. Pero hindi dapat yun. Siguro kung nag-effort lang ako na nag-effort at hindi talaga ako nagkaroon ng violation, baka sumahod na ako. Kaya lang, dahil nga baguhan pa tayo nung mga nakaraan, so hindi ko pa alam talaga yung mga bawal, ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Hindi ko siya pinapansin, na-upload lang ako ng upload, ganun. Tapos yung mga video ko galing sa ibang platform, like kay TikTok, ina-upload ko siya guys. Buti nang tinignan ko siya sa monetization tools ko, nakita ko agad yung in-stream ads ko, so nagkaroon siya ng problema sa partner monetization policies. Inalam ko kung anong ibig sabihin nun, pero dati hindi ko yun inalam, kaya nag-monetize muna yung monetization ko ng 3 months. Pero nung binura ko na yung mga video na yun sa Reels at saka sa wall ng Facebook ko na may
mga watermark, tsaka yung mga alerts ko na hindi ko alam, meron pala akong mga alerts na ganun. Pinagbubura ko siya. Doon guys, nung nabura ko yun, alam nyo, ura-urada na wala yung hindi pagsunod, ura-urada na wala yung partner monetization policies na issue ko. So, natuwa ako doon kasi ang ibig pala sabihin nun, kahit ma-meet ko ang requirements sa in-stream ads, kung hindi yung nawala, wala rin kwenta. Hindi rin ako makapag-set up ng in-stream ads. Dahil nga sa issue na yun. Kaya yun yung iwasan nyo. Sipag lang sa pag-upload ng mga video. Mas maganda nga talaga kung 90 seconds sa mga wala pang ads o reels dyan at hindi pa rin na-access ang in-stream ads. Yung ginagawa ko kasi ngayon guys, nag-upload ako ng long videos at yung sa reels ko, iniiklian ko lang siya. Bumabawi ako ngayon sa long videos para ma-meet ko yung in-stream ads. At yung iba kong reels video, pinaabot ko din siya ng 1 minute pero karamihan doon ay seconds lang kasi nga yung mga viewers natin magda-drop out agad yan pagkatapos ng 3 seconds. Ayan. Kung nung tiningnan ko nga guys yung insights niya, alam niyo mas madaming viewers ang hindi ko followers dito sa Facebook. Makikita mo kasi doon kung lagpas po sa 50% yung hindi ko followers na nanonood ng aking mga video sa reels compared sa mga followers ko. Kaya wala tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa doon kung gano'n. Kasi yung iba naman ay walang mga load, gano'n yung mga followers natin. Tsaka ang kagandahan kapag ka-organic followers yung makuha natin, yun yung appreciated ni Meta. Yung organic followers guys ito yung mga followers na nag-follow sa atin na hindi tayo sumali sa F2F. Ito yung kusang nag-follow sa atin. Yun yung organic followers talaga na tunay. Pero yung mga followers guys na nakuha mo sa F2F tapos binabalikan mo din sila ng follow, hindi po organic ang tawag doon. Sa mga hindi po nakakaalam. Ayun po. Yun yung ina-allow ni Meta na organic. Yung pagsali nyo sa mga follow to follow, engage to engage, alam nyo ba na bawal yun kay Meta? Lalo na pag na-overuse, lalo na pag na sobrahan nyo ng gamit yung mga yun. Violation, restrictions ang matatanggap nyo. So anong silbi ng effort nyo? Kung doon pa lang sinusuway nyo na si Meta, hindi nyo siya sinusunod. Dapat talaga sinusunod nyo siya. Kaya kung monetization talaga ang habol nyo guys, sundin nyo yung mga policies ni Meta, iwasan nyo yung mga restrictions, mga ganun. Iwasan nyo yung mga ganun. Yung engage to engage, yung binabalik-balikan mo siya, control lang, limit lang, huwag sobra. Yun lang guys, sana meron kayong natutunan at napanood nyo ang video ito. God bless sa ating lahat.